Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Unahin muna natin ang quick update sa Game 3 ng Boston Celtics at ng Cleveland Cavaliers. Sagutan ng punto sa unang quarter ang draftmates Jason Tatum and Donovan Mitchell. 12 points si Tatum sa first quarter at 11 points naman kay Mitchell. Sa second quarter naman ay pinasayaw nga ni Donovan Mitchell si Hauser. Napakaganda nga ng nilalaro niya. Subalit wala nga siya matanggap na tulong sa kanyang mga teammates. 23 points on 6 of 8 shooting sa 3 points na ang kanyang ginawa, ngunit natapos pa rin ng first half na down by 9 points pa rin ng Cleveland Cavaliers sa score na 57-48. Nanguna sa Celtics ang 18 points, 7 rebounds si Jason Tatum, 15 points, 5 rebounds si Jrue Holiday at 13 points din kay Jaylen Brown. Si Brown at Holiday ay combined 12 of 15 sa field. Sa Cavs nga ay 8 of 12 sa field si Mitchell, the rest of the team ay 9 of 32 lang. 6 of 8 siya sa 3 points and the rest of the team ay 2 of 15. Gumawa naman ang Celtics ang 14-0 run to start the third quarter at lumobo na sa 23 points ang kanilang lamang. Subalit ayaw nga ni Mitchell na sumuko kaagad at binaba niya pa ang lamang ng Celtics. Sa fourth quarter naman ay naibaba ng Cavs sa single digits ang lamang ng Celtics. Ngunit sa uli ay timely baskets nga nagawa nila Peyton Pritchard, Derrick White Jr. at Jaylen Brown upang mapanatili na hawak ng Celtics ang lamang hanggang sa tuluyan na nga nilang nakuha ang panalo sa score na 106-93. 33 points, 13 rebounds, 6 assists si Jason Tatum, 28 points, 9 rebounds si Jaylen Brown, at 18 points, 8 rebounds, 5 assists si Jrue Holiday. Sa Cavs naman ay 33 points si Donovan Mitchell, so 2-1 na ang series na ito in favor of Celtics. Ngayon ay tumungo naman tayo sa balita ni Shams and the Athletic na gusto pa nga daw ni LeBron na maglaro ng 2 taon sa NBA, habang ang Lakers naman ay nagpapakita ng interes na kunin ang panganay na anak ni LeBron na si Bronny James sa darating na NBA draft. Isang move na hindi kinatutuwa ng mga long-time fans ng Lakers. Again, Laker fans at hindi lang mga LeBron fans. Naiintindihan nga ng mga fans na kunin si Bronny kung kailangan talaga ito ng team at may talent level na magagamit na talaga ng team ngayon. Ngunit kung para lang nga daw ito sa kagustuhan ni LeBron, nagpapakita lang umano ito na si LeBron ang nasusunod sa team at nagiging puppet ang current management ng Lakers. Frustrated nga ang ilang fans ng Lakers na mas interesado pa nga daw ang kanilang team sa exposure o media attention kaysa sa manalo ng championship. Hindi nga daw ito ang Lakers sa sinusuportahan nila noon. Okay lang nga daw na magpadikta kay LeBron kung katulad pa din umano ito ng dati na automatic o sigurado ang NBA Finals appearance. Ngunit ngayon nga daw ay na-overpower ang Lakers management ng isang all-time great ngunit medyo past prime na at nahihirapan na dalhin ng team sa playoffs. Sagot naman ng mga fans ni LeBron ay na-earn nga daw ni LeBron ang kapangyarihan na gumawa ng mga desisyon dahil sa kanyang legacy sa basketball. Habang sagot naman ng ibang fans ng Lakers ay posibleng na-earn niya ito sa ibang team ngunit hindi nga daw sa Lakers na with or without LeBron ay big market team pa din at very relevant. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?